Stella's POV. Bumalik ako sa paghiga dahil nakaramdam na naman ako ng pagkahilo. Bumukas ang pintuan at pumasok si Mother Donna at ang doktor. "Congratulations, Stella," wika niya na ikinakunot ng noo ko. "Bakit po, Dok?" tanong ko. "You're 3 weeks pregnant," nakangiting wika niya sa akin. Lumandas ang luha ko sa aking pisngi at naramdaman ko ang pagyakap ni Sister Bella. "Buntis ako?" saad ko. "Oo, Stella, buntis ka kaya simula ngayon ingatan mo ng sarili mo. Kailangan mong uminom ng vitamins na inireseta namin sa iyo at kailangan mo rin ng sapat na pahinga. First semester is or critical stage ng pagbubuntis." Paliwanag niya sa akin. Naalala ko amang nangyari sa amin ni Miguel sa isla, nakagustuhan niyang mabuntis ako at ang paulit-ulit na naganap sa amin para lang makabuo kami. Ngunit hindi niya na makikita pa yon. Hindi niya na masisilayan na magiging anak namin. Lalo akong napahagulhol dahil sumariwa na naman ang sakit na paulit-ulit na gumuguhit sa aking puso. "Stella, alam ko na bibigla ka pa rin ngayon, ngunit may gusto kaming sabihin sa'yo." Seryosong wika ni Mother Donna. Tumingin ako sa kanya at pinahid ko ang aking luha. Napadako ang tingin ko sa pinto at bumungad sa akin ang umiiyak na si Tita Isabel. Isang mahigpit na yakap ang sinalubong niya sa akin. Yakap na kailangan ko sa mga oras na to. Hinahaplos niya ang aking buhok at nag-umpisa na siyang humagulgol habang yakap niya pa rin ako. "Anak, ang tagal kitang hinanap. Nasa poder na pala kita. Hinayaan pa kitang umalis?" Humihikbing wika niya. "Anak," lumayo siya sa akin at ginagap ang kamay ko. "Patawarin mo ko. Malaki ang naging pagkukulang ko sa iyo, anak. Kung alam ko lang na dito ka dinala ng ama mo bago siya mamatay, naging madali sanang lahat." Patuloy na wika niya na lalong nagpagulo ng isip ko. Nabaling ang atensyon ko kay Mother Donna. "Ano pong ibig niyong sabihin, Mother Donna?" "Isabel, mas mabuting ipaliwanag mo ng maayos kay Stella ang lahat. Lalabas muna kami para makapag-usap kayo ng maayos." Paalam niya sa amin. Umalis silang lahat at kami na lamang ni Tita Isabel ang naiwan sa kwarto. "Malu, ikaw ang anak na matagal ko nang hinahanap?" Wika niya na ikinagulat ko. "Tita, hindi ko po kayo maintindihan." Kinakabahang sambit ko sa kanya. "Malu, sanggol ka pa lamang noon na isama kang itakas na iyong ama. Iniwan kita sa pangangalaga niya dahil naghahanap buhay ako. Hindi ko alam na sangkot pala siya sa masamang gawain. Isang araw, nang umuwi ako sa bahay natin, wala na kayo. Ang sabi sa akin ay ibang nakakakita sa papa mo, balisado siya nang umalis kaya kinutuban na ako. Ilang araw ko kayong hinahanap, Malu. Hindi ko inisip ang pagod at gutom, mahanap ko lang kayo sa buong lungsod. Hanggang matagpuan ko na lamang katawan ng papa mo sa tabi ng daan dahil sa mga kakilala namin na nagdala sa akin sa kinaroroonan niya. Pakiramdaman ko, pinagsakloban ako ng langit at lupa, anak. Sobrang sakit sa akin. Lalo pang nadagdagan ang sakit na naramdaman ko nang tuluyan na kitang hindi mahanap. 1 buwan ka pa lang noon, kaya nahirapan akong tanggapin ang lahat. Ang pagkawala ng papa mo at ang walang kasiguraduhan kung buhay ka pa ba. Walang oras o araw na iniisip kong nasa mabuti ka bang kalagayan. Kung may gatas ka bang iniinom, kung humihinga ka pa ba at umiiyak ka dahil walang ina na yayakap sa'yo. Sumuko akong mabuhay, anak. Nagtangka akong wakasan ang buhay ko ngunit may taong nagligtas sa akin, si Ricardo. Kinupkup niya ako kahit walang kasiguraduhan kung babalik pa ako sa dating kaninuan. Kumuha siya ng gagamot sa akin dahil duman ako sa matinding depression. Matagal bago ako nakabangon, Malu. Matagal bago ko gumaling. Pero sa awa ng Diyos, binigyan niya ako ng dahilan para mabuhay muli. Nang ipagbuntis ko si Sabrina, unti-unti kong inayos ang sarili ko. Nagpakasal kami ni Ricardo at dinala niya ako sa abroad. Sinimulan kitang hanapin ulit kahit wala akong kasiguraduhan kung makikita pa kitang muli. Kumuha ako ng magaling na investigador para mahanap ka. 3 taon ang ginugol ko at lahat ng impormasyon na nakuha namin itinurong ampunan. Kaya umuwi kami agad at pumunta sa ampunan upang kumpirmahin lahat ng nakuha naming lead. Napahagulhol siyang muli. Habang kinakwento niya sa akin ang lahat, hinayaan ko lang na pumatak ang mga luha ko. Hinayaan ko lang na matapos siya at marinig mula sa kanya ang gusto ko ring marinig. Kung totoo man ang hinala ko. Nang makausap ko si Mother Donna, nakumpirma ko na ikaw ang nag-iisang batang dinala nung araw na yon at iniwan sa labas ng bahay ampunan. Ikaw ang anak ko, ang pinakamamahal kong anak. Patawarin mo si mama, anak. Patawarin mo ako dahil hindi ka lumaki sa kalinga ko. Kung alam mo lang, anak, kung alam mo lang kung paano ko nagdusa sa kakaisip sa'yo.
Umiyak siyang muli sa harapan ko. Ramdam ko ang hirap ng kalooban niya pati na rin ang pagsisisi sa lahat ng nangyari. Alam ko hindi niya gustong magkahiwalay kami. Nararamdaman ko ang labis niyang pangungulila sa akin. Anak, patawarin mo. Ma, sambit ko. Walang tigil ang pagluha sa aking mga mata. Buong pagmamahal niya akong niyakap. Oo, nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya dahil hindi ko alam ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Pero ngayong narinig ko ng lahat, handa na akong pakawala ng sakit ng pag-iwan niya sa akin. Di niya kasalanan lahat at naging biktima rin siya kagaya ko, kaya sino ba naman ako para hindi siya patawarin? Pinapatawad ko na po kayo, sambit ko. Mas mahigpit pa niya akong niyakap. Pumasok na rin sila Sabrina at si Sister Bella at Mother Donna. Naluluha silang pagmasdan kaming dalawa. Nakiyakap na rin si Sabrina sa amin at ramdam ko ang pagtanggap mula sa kanya. Di ko akalaing nakilala ko na palang aking tunay na ina. Kaya pala gano'n na lamang kagaan ang pakiramdam namin sa isa't isa. Ang sakit ng kalooban ko ay napalitan ng kaligayahan dahil sa panibagong dahilan para patuloy akong lumaban upang maging malakas para sa akin natitirang pamilya at mas lalo sa aking magiging anak. Nung araw ding yon, inuwi nila ako sa bahay nila. Lubos ang pasasalamat namin kila Sister Bella at Mother Donna. Nangako din ng kanilang financial support si Mama sa ampunan na labis kong pinagpapasalamat. Isang linggo na mula nang maiuwi nila ako dito. Wala na rin si Marcos. Nagpunta na raw to ng Italy matapos niyang malaman na buntis ako. Kinawento ko kila Mama ang nangyari sa pagitan namin at sinabi niyang mag-umpisa akong muli. Nang malaman nilang buntis ako, mas naging maalaga siya sa akin. Nakipag-usap na rin ako sa abogado para sa annulment papers namin ni Miguel. Dahil gusto ni Mama ang palitan ng tuluyan ng pangalan ko. Dahil yung Malu pala talaga ang pinangalan niya sa akin. Tanggap din ako ni Tito Ricardo kaya gusto niyang apelido niyang gamitin ko. Papunta ako kay Miguel upang papirmahan ang annulment papers namin. Suot ko ang kulay puting dress na hanggang tuhod. May umbok na rin ang tiyan ko pero siguradong hindi niya mapapansin dahil medyo maluwag ang suot ko sa bandang tiyan. Nais ko rin dalawin si Lola dahil namimiss ko na rin siya. Kinakabahan man ako ngunit mas nang ibabaw sa akin ang lakas ng loob upang tapusin na ang paghihirap ko dahil gusto kong mag-umpisang muli. Madilim na mukha ni Miguel ang bumungad sa akin. Nasa kwarto kasi siya at talatang kababangon lamang niya. Umaalingasaw pa sa buong kwarto ang amoy ng alak. Hindi ako pumunta dito para magmakaawa na balikan mo, Miguel? Pumunta ako dito para tapusin sa atin ang lahat. Natagpuan ko ang tunay kong pamilya at lalayo na ako sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil kahit piso hindi ako manghihingi sa iyo. Ang gusto ko lang maayos tayong maghiwalay. Kaya please, pirmahan mo na itong iiwan mo ko ulit? At hindi mo ipapakilala sa magiging anak natin? Miguel's POV. Stella, sandali. Tawag ni Raven na napalingon sa akin. Nakatalikod na si Stella at malaki ang mga hakbang papalayo sa kinaroroonan namin ni Maris. Sinadya kong halikan si Maris nang makita ko siya papalabas ng venue. Gusto ko siyang masaktan dahil sinaktan niya ako. Sino bang matinong lalaki ang iuwi pa rin ang kanyang asawa matapos mahuling may iba na siya? Gustuin ko mang tapusin ang lalaking yon. Kaya lang may dala lang siguro kung armas baka wala na siya. Pero sa kabila ng lahat, nag-aalala pa rin si Stella sa kanya. Sinisisi kong aking sarili dahil pinayagan ko pa siya na bumalik sa kumpanyang yon. Pero huli na, nasaktan ko na siya. Naging bingi ako sa lahat ng paliwanag niya dahil alam kong mas may kasalanan siya dahil siya mismo ang pumunta sa lalaking yon at dahil alam kong mahal niya noon ang lalaking yon. Pero imbes paalisin, mas gusto kong saktan siya. Mas ginusto kong iparanas kay Stella ang sakit na pinagdadaanan ko. Mas gusto kong umiyak siya para maisip niyang nasaktan ako. Pero habang sinasaktan ko siya, mas doble ang nararamdaman kong sakit. Bumabalik sa akin ang ginawa kong pananakit. Dumating sa puntong ginamit ko na si Maris upang pasakitan si Stella. Nakita ko ang matinding pagsiselos niya nang iuwi ako ni Maris. I admit, naghalikan kami sa loob ng guest room, pero wala akong balak na may mangyari sa aming higit pa doon. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Stella nang makita niya kami. Akala niya siguro hindi niya binuksan ang pinto ay may mangyayari sa amin ni Maris, pero ang totoo ay wala yun sa plano ko. May natitira pa akong respeto sa asawa ko, kay Lola at sa pamamahay namin. Hindi ko gagawin yun sa kanya. Kahit sinaktan niya ako, hindi ako magloloko. Ang gusto ko lang makitang nagsiselos siya para maramdaman kong mahal niya ako.
Ilang beses ko siyang tinaboy, pero di man lang siya lumalayo. Ilang beses kong pinagmamasdan ang namamaganyang mga mata sa kakaiyak, pero pakiramdam ko kulang pa rin. Hindi ko pa rin maibangon ang sarili kong kahihiyan. Kahit walang ibang nakakaalam sa pagiging mag-asawa namin, pakiramdam ko, there's someone laughing behind my back at sinasabing naiputan sa ulong isang Miguel Cortez. And I hate to think of it. Simula nang umuwi kami sa mansyon matapos ang ginawa nila ni Marcos, pinaramdam ko kay Stella kung gaano ko nandidiri sa kanya. Pero sa likod nun, gustong gusto ko siyang yakapin, halikan, hanggang mabura ang bakas na iniwan ni Marcos sa kanyang isip at mas mahibang siya sa gagawin ko. Ngunit pinangungunahan ako ng takot. Paano kung ulitin niya ulit akong saktan? Paano gagawin ko? Halos di na ako makapag-isip ng tama. Di makapaniwala ang mga kaibigan ko na magagawa yun ni Stella sa akin. They offered me to hire someone para gumante kay Marcos, pero hindi ko ginawa dahil alam kong mahalaga pa rin siya kay Stella, at kapag nalaman niyang ginawa ko, baka tuluyan niya akong kamuhian at layuan. Ilang beses akong tinangkang kausapin ni Lola, pero humantong lang sa pag-walkout ang naging pag-uusap namin. Hindi na ako magtataka dahil alam ko, mahal niya si Stella, at iba pa rin ang turing niya dito. Kaya sumuko na siyang magpaliwanag. Hindi ko makalimutan ang huling sinabi niya sa pag-uusap namin. Maiksi lamang ang buhay ko, Miguel, at kung kukunin ako ng Diyos, isa lang ang babaeng gusto ko para sa'yo, si Stella. Mahal na mahal ka niya, apo. Pakinggan mo ang puso mo at magtiwala ka ulit. Sa kabila ng mga sinabi ni Lola, naging matigas pa rin ang puso ko sa pagpapatawad. Ngunit nang malaman ko ang tuloy niyang pag-alis, saka ko nawalan ng lakas upang sundan siya. I lost myself again. Isang linggong puro alak ang ginawa ko para makalimutan kong wala na akong asawang uuwian at sumuko na sa akin. Dahil mas pinili niyang umalis kaysa antayan na mapatawad ko siya. Ilang beses akong gumawa ng gulo sa resto bar ni Sander. Lahat ng pambabugbog kinasangkutan ko ay mga kaibigan kong umayos. Nasuntok na rin ako sa mukha ni Sander at Raven dahil sa kalokohang ginagawa ko. Hanggang sa sinabi sa akin ni Raven ang narinig ni Stella mula kay Maris. Kahit kailan, hindi ko gustong umalis siya. Ang gusto ko lang ay maintindihan niya kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko gustong iwan niya ako. Sinubukan kong pumunta sa bahay ampunan kung nasan si Stella, pero parang nawala ng tuluyan ng puso ko nang makita kong magkayakap sila ni Marcos. At hinayaan lang siya ni Marcos na yakapin siya ng ganon. Kaagad kong pinandar ang kotse at dumiretso ako sa resto bar ni Sander. Kung pwede ko lang ubusin lahat ng alak na meron sila, baka nagawa ko na. Pero dumating sila at pinigilan nila ako. Pinilit nila akong umuwi. Ilang araw ako nagkulong sa kwarto ko hanggang sa katukin ako ng katulong namin dahil may dumating daw akong bisita. Pinilit ko ang sarili kong tumayo at puntahan kung sino mang gumagambala sa pamamahinga ko. Nagdilim ang paningin ko nang makita ko si Marcos. Kaagad ko siyang sinuntok at tinadyakan pero hindi man lang siya lumaban. Napakasama mo. Gusto mo bang mawala na? Sinikmuraan ko ulit siya pero di pa rin niya ako ginagantihan. Tapos ka na? Nakangising wika ni Marcos sa akin. What do you want? Kung tapos ka nang saktan ako, patawarin mo na si Stella. Wika niya na ikinataas ng kilay ko. Umigting ang pangako at mas tinaliman pa ang tingin sa kanya. Sino siya para utusan ako? Patawarin? Sa'yo pa talaga nang galing yan. Sinuntok ko ulit siya kaya muli siyang natumba sa lupa. Hindi ka mahal ni Stella kaya mo yun ginawa sa kanya. Tapos gusto mo patawarin ko siya? Sigaw ko sa lalaki. Tumayo si Marcos at tumitig sa akin. Alam ko, pero nakikiusap ako. Patawarin mo siya, Miguel. At patawarin mo ako dahil sa ginawa ko. Walang nangyari sa amin ni Stella. Ang gusto ko lamang, makita mo kami sa ganong kalagayan. Pero kahit dulo ng daliri niya, hindi ko sinaling. Mahal ko siya pero hindi ko kayang gamitin ng ganon. Pinainom ko lang siya ng pampatulog at inutusan ko ang kasambahay na alisan siya ng kasuotan ni hindi ko nga tiningnan ang katawan niya. Tumabi lang ako sa kanya para yon ang isipan niya at ganon din ang isipin mo. Pero sa maniwala ka't sa hindi, walang nangyari sa amin. Paliwanag ni Marcos. I hate you. At sino nagsabi sa'yong maniniwala ako? Nakita ko pa kayong nagyayakapan sa bahay ampunan tapos sasabihin mo wala lang yung nangyari? Nakita mo rin bang nawalan siya ng malay? Sinalakay ng kaba ang puso ko nang sabihin ni Marcos yon. Dahil kagad akong umalis at di ko naman nakita ang sinasabi niyang nawala ng malay si Stella. I guess hindi.
Dahil kung nakita mo siyang nawalan ng malay, sigurado ko, bababa ka sa kotse mo at tatakbuhin siya para madala sa ospital. Wika niya sa seryosong tinig. What happened? Pilit kong kinakalmang aking sarili. She's bearing your child. Stella's POV. Mapait akong talingnan ni Miguel. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang lahat. Ang alam ko lang, pumunta ako dito ng buo ang loob na magpaalam at upang tapusin ang namagitan sa aming dalawa. So wala kang balak sabihin sa akin lahat, Stella? Humakbang siya palapit sa akin kaya umatras ako. Kung di pa sasabihin sa akin ni Marcos na buntis ka, hindi mo sasabihin at gusto mong pirmahan ko yan? Lalong dumilim ang mukha ni Miguel na nakatingin sa akin at nagpatuloy siya sa paghakbang. Di ko inakalang si Marcos mismo magsasabi sa kanya ng lahat. Sigurado akong alam na rin niyang na wala talagang nangyari sa aming dalawa. Miguel, kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Kaya pirmahan mo na to para makaalis na ako. Mahinahon kong wika sa kanya. Tinilit kong magpakatatag upang di niya makita at maramdaman ang panginginig ko. Di ko alam kung takot ang nararamdaman ko dahil sa pagtitig niya sa akin o kasiyahan sa paglapit niya sa akin. Isang hakbang na lang ang layo namin sa isa't isa. Inabot ko sa kanyang envelope. Kinuha niya agad sa kamay ko. Kapag pinirmahan ko ba to, patatawarin mo na ako sa ginawa ko sa'yo? Mas naging malambot ang pagtitig niya sa akin. Di ko alam kung para sa inyo, ngunit nakaramdam ako ng takot. Natatakot dahil pag sinabi kong oo, pipirmahan niya ang annulment papers namin. Pero yun naman talagang dahilan kaya ako nandito, di ba? Kaya buong tapang ko siyang hinarap dahil kailangan kong makalaya sa kasal naming dalawa. Kaya ba't parang gusto ko nang bawiin ang mga sinabi ko? Umaasa ba akong di siya papayag dahil alam kong mahal niya ako? Hindi, Stella. Lakasan mong loob mo. Para sa magiging anak mo, kailangang tatagan pa ang sarili mo. Oo, mahal mo si Miguel, pero si Maris na ang babae sa buhay niya ngayon. At pag pinirmahan niyang annulment papers, malaya kang mabuhay ng masaya. Inuulit ko, Stella. Kapag pinirmahan ko ba to, patatawarin mo na ako? Oo, walang gatol kong sagot. Umalis siya sa harap ko dalang annulment papers. Sinundan ko bawat galaw niya, ngunit natigalgal ako ng kurin niyang ballpen sa ilalim ng drawer niya. Walang lingon-lingon, pinirmahan niya yon. Nag-init ang sulok ng mata ko. Ako may gusto nun, pero bakit akong mas nasaktan? Ba't parang gusto ko pigilan ang kamay ni Miguel na wag pirmahan ang papel na yon? Tapos na ang lahat. Tapos na ang relasyon namin. Ang kasal na tayo kong pinanghahawakan upang manatili sa tabi niya kahit ang sakit-sakit na. Nagawa niya akong pakawalan ng ganon-ganon lang. Di man lang siya nagdalawang isip pirmahan ang papel na yon. Ibig sabihin, handa rin siyang bitawan ako at ang anak namin? Tumayo si Miguel, lumapit ulit sa akin. Kaagad niyang inabot ang pinirmahan niyang dokumento. Nanginginig na inabot ko yon. Wala ko nakitang reaksyon sa mga mata niya. Salamat. Sambit ko bago ko siya tuluyang talikuran. Kung nagtagal pa ako ng kahit isang segundo, sigurado ko makikita niya ang sunod-sunod na pagturo ng luha ko. Halos takbuin ko ang hagdan, pababa, palabas ng bahay at papunta sa kotse ko dahil hindi maampat ang luha ko. Ginusto ko to, di ba? Pero ba't ako nasasaktan ngayon? Ba't parang dinudurog ang puso ko? Bakit di ako makahinga? Tara na po, utos ko sa driver. Kaagad niya namang pinandar ang kotse palayo sa mansyon, palayo ng tuluyan kay Miguel. Di ko na pinigil ang nararamdaman kong sakit at tuluyan ko nang inilabas ang kanina ko pa pinipigil na pag-iyak. Nawalan ako ng pakailam ko nung iisipin ni Manong driver sa akin, basta mailabas ko lang lahat ng sakit na nadarama ko. At pagkatapos nito, ibang tao na akong haharap. Mas matatag na, mas malakas pa sa Malurumano, ang isa sa tagapagmana ng beauty care. Tuluyan na kayang makalaya si Stella kay Miguel o may gawin ng asawa niya para magkabalikan sila. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.